What's up, mga dudes? Good morning mga dudes. Okay, here we go again. Another day, another adventure. Ikaw nga ni Kuya Joy. Shout out pala kay Kuya Joy Adventure. And we are here at Morgie Island again. Pero the weather natin ngayon is medyo kunting hangin siya, amihan. So let's check sana yung tubig ay malinaw o yung dagat ay malinaw pa rin. So si Sir Albert is already nandun na, nagsuswimming na. At may tinus up na siya sa akin na meron daw siya nahuli na suno or coral trout grouper. So hintayin na lang natin siya tapos lilipat tayo sa kabila, no? Medyo may kunting hangin at sana ay makahuli tayo, no? So abang-abang tayo mga dudes, no? At sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe me on my YouTube channel, Dudes Pero TV. At pakilike na rin po ang aking video. At sana makapagbigay kami sa inyo ng isang magandang content this morning. And sana ingatan tayo ng puong may kapal. Maraming salamat sa pagsuporta nyo at sa panonood ng aking video. Okay, let's go! Let's go! Ah! And let's go! Unang dive natin, medyo maraming isda sana dito sa lugar ng Morgie Island, kaso yung visibility ng tubig dito is medyo hindi maganda. Kaya ang gagawin natin dito is kailangan natin mag-ambush. So habang nasa ilalim na tayo ay may napansin tayong isang harlequin swiftlet sa ating gawing kanan, ano? Hindi lang siya makita masyado doon sa video dahil napakalabo at subukan natin i-zoom yung camera. At ayan ang nangyari, isang harlequin swiftlet. Sa area nito kasi mga dudes ay minsan lang na hindi magkaroon ng agos kasi medyo daanan nito siya ng agos yung area na to. Yung pagitan ng Talautawan Island at saka yung Lagpan. Kaya nagkataon na medyo hindi mahagos kaya yun nakapamana tayo sa gitna. At ayan ang harlequin swiftlet na ating nahuli, no? Isang halos nasa 2 kilo na itong harlequin swiftlet na ito. Harlequin sweetlets. Local name, Lipti. At syempre, pagkatapos natin ma-secure ang ating unang huli, which is harlequin swiftlet, dive ulit tayo. Dito naman mga dudes, habang pababa ako, tumitingin ako sa mga paligid at nakakita agad ako ng isang mangrove snapper. Nagmamadali. Syempre, kailangan kong i-aim at i-take sa shot para talagang i-secure natin na mahuhuli natin yung isang mangrove snapper. Siguro mga nasa 2 kilo rin din yan yung laki niyan. Ay, ang problema lang mga dudes ay sinabit niya sa coral. So, kailangan ko munang kumuha ng hangin at maghintay ng makarecover ng ating lance bago natin bababain. Nung makarecover ng ating lance ay siyempre ating babalikan dahil sinabit nga sa bato. At ito ang medyo nangyari, no? Habang kinukuha ko yung mangrove snapper.
ayun, sa kasamaang palad, nakabitaw ang ating mangrove snapper. Akala ko kasi na-secure ko na yung ating isda. Subalit hindi pala masyadong bumaon sa shop, no? Sa ating flapper. So, nantiklop yung ating flapper, kaya yun. Hindi natin nakuha ang ating pangalawang isda sa araw na to. At ito, nag-dive ulit ako, pero napansin ko na medyo mahina ng battery ng aking GoPro, kaya ang pag-dive ko na to, wala akong nakita, tapos bigla pa nag-blackout ang aking GoPro, kaya ang naisipan ko ay bumalik na muna sa taas at palitan ng aking battery ng aking GoPro. Yun nga mga dudes, habang pabalik po tayo sa taas o sa pangpang o pampalitan ng ating GoPro, ay may nasalubong akong barakuda, at ito ang barakuda na kinahuli na hindi ko na-videohan. Nalubat yung GoPro ko, kaya bumalik muna ako. Pero nung pabalik ako dito, nakakita ko ng malaking barakuda. Hindi ko lang tignan kasi nalubat yung GoPro ko. Mapagkita ko sa inyo mga dudes. Sayang talaga. Lagi na sayang, hindi ko lang tignan yung pagkakuha ng barakuda. Pero good thing, hindi natin siya nahuli. What's up, mga dudes? Laki. Kasingkat na kayo. Ihaw muna kami mga dudes, tapos kain. Hey Fred, what did you catch? First time to catch this squid. Same size of your hand, ha? Ihaw muna kami. Tapos kain, tayo na naman kami. This Tuloy. And that's Fred, our new friend from France, right? Yeah. Okay, ito yung pagpuli natin. Pero mamaya, pabalik ulit tayo. Yan, sa huli ni Sir Albert ito. Ito sa akin, malaking 50. Bet na kasi yung ano natin eh. Nice. Okay. Really cook, ha? Yan yung huli niya na squid. First time to catch the squid o na? To catch something. Okay. Great experience. Kain muna tayo mga dudes. Ako babalik. May chicken. May daing. May inihaw na kinilaw. Wala na luto. It's half cook. Half cook. Half cook, half kinilaw. Yes. Other side. There's some blood out there. Yeah. Then you're going to put it in another fryer. That is medium rare. Medium rare. That's good. Fish is good, medium rare. Yeah. Ang areang ito ay sakupan ng New Ibahay o Sitio Lagpan ang tawag sa area nito, at still part pa rin siya ng El Nido, Palawan. Nasa north side na ito ng El Nido, Palawan, at malapit na sa boundary ng Taytay, Palawan. No, pero yung Morgie Island is still part of New Ibahay, El Nido, Palawan. At kararating lang ni Dudes Albert Tolino galing sa kabilang side. At siyempre kakain muna siya mga dudes bago tayo bumalik ulit sa ating pag-spear fishing. So pagkatapos niyan, and let's go na ulit. Ayun, dito naman may aali-aligid na yellow line, sweet lips, at hindi ko muna tinetera kasi medyo madikit siya sa bato. Naghahanap talaga ako ng space na lumayo at umagwat siya sa bato kagaya niyan bago ko siya tinera.
Kasi mga dudes, mahirap na kapag dikit masyado sa bato yung isda. At pag tumama yung ating shop sa bato ay baka bumaon sa coral reefs at either masira ang coral reefs or masira ang ating shop. Goldline Sweet Lips. Local name, Saging. Na-amiss ako sa boses ng American accent ng siging. At dito madalas tinuro ko mayroong coral trout grouper sa mababa lang habang umaayos ako ng panay. Nakita ko siya ng sumisilip kaya ayun, tinaimingan ko na i-take ang shot. Tinamaan naman. Minsan kasi yung mga coral trout grouper is masyadong curious na isda. Kapag nakita ka nila sa taas, sila na mismo yung pumupunta para marites, pero hindi nila alam ay mga espero pala ang kanilang pagmamaritesan kaya tuloy napana sila. Coral trout grouper. Local name, Suno. Ayun, nakahuli rin tayo ng isang mamahaling isda. Alam niyo ba mga dudes, ang suno ay isa sa pinakamamahaling isda dito sa El Nido. Pagkatapos nating ma-secure ang ating coral trout grouper ay panibagong pagsisid naman ang ating gagawin. At dito nga napansin ko ang oriental swiftleets na pagala-gala lang. Kaya kailangan kong timingan kasi kapag hindi mo natamaan ang isda nito ay susuot agad sa bato at hindi mo na makikita kung wala kang flashlight. Kaya dito kunting paghihintay at maghanap ng magandang area na kung saan pwede na siyang tirahin kagaya nito. Sa pool lang. Oriental swiftleets mga dudes. Oriental Sweet Lips. Local name, Lipti. At dito naman mga dudes, sa pagsisid natin na ito ay talagang sinaswerte tayo kasi pababa pa lang ako, nasa lubong ko na kaagad itong isdang ito. Ito ay tinatawag na golden treble. At nung aakmang aalis na siya, nag-fish ko lang ako tapos lumapit siya ng bahagya kaya tinira ko agad. At ayun, tinamaan naman ang ating golden treble. At napakaswerte nga natin sa mga oras na ito mga dudes dahil na-secure natin ang isdang ito. Golden Trevally. Local name, Padlin. At pagkatapos nga na ma-secure natin ang ating huling isda sa araw na ito mga dudes ay bumalik na tayo dahil medyo malakas na. What's up mga dudes? So, it's 2 o'clock in the afternoon. So, uwi na kami kasi medyo malamig na at saka medyo lumalakas ang amihan. So, we're still here at Talautawan Island. Ito yung huli natin sa pangalawang baba natin. Yan. Okay. Tapos yan. Yung isa nandun sa pinayos ko pa. So, uwi na tayo. Nakahuli rin ako ng Oriental Swiftleets. Okay. Okay. Antayin na natin si Albert. Ayun. Si Fred. Say hello. Yo! What did you catch today? Some Aquarius fish.
Okay, and also with it today. Hey yo, what's up? Ayan yung mga gamit namin. Uwi na kami. So thank you very much sa nahuli natin. Salamat sa blessing, no? Sir Albert. Pick up na lang namin tapos lakad na kami. Okay, once again, good afternoon mga dudes. Dito pa rin tayo sa front ng Morgie Island, no? Diyan kami kanina, so naglakas yung current, kaya umuwi na kami. At ito ang huli natin sa araw na to, together with Fred, Sir Albert, and Dodoy. Yan! Yan ang ating huli sa araw na ito. Nice! Yan, ito talagang hindi ko na-videohan pero it's okay. At least nakuha ko. Pero ito, may mga video yan. Yan, ito sa huli ng Sir Albert. Yan. Wala pa siyang dalawa kami ni Sir Albert na nakahulin ko lahat. So, look. Thank you. Two hours later. Ayan, bibili na. Bibili na po siya. Bili mo yan? Ikaw, bili mo kung gusto. Okay, nabili na po niya. Ganyan kami, catch and cook and sell. Sige ta. Magkano 2.5? Iwan, kwentahin mo. 100? Which one do you like? I know you like to eat this. This is free. I will give it to you for free. You can catch it. Thank you, man. Yeah. Sure. And this one I'll give it to Dudoy. This one is for you. Yeah. Thank you, bro. Yeah. Kasi hindi sila nakawali mga dudes, kaya bigay ko na lang sa kanila mga ulam. Yeah, you can. It's good for grilled. Yeah. Dayo kayo, dayo. Ito ay benta ko rin. Next time I give to you, I can fish. You can give it to you that. No, you can give it to me that one. You can bring it. You can bring that. Okay. Good for this one. Good for fish soup, sinigang. This one good for grilled or escabeche. Scaveche. Yeah. That is very expensive fish here. But Coral trout. I think grill is good. Yeah, it's good. Okay, mga dudes, ito na yung kinita natin sa malaking isda na bininta ko kanina, na nahuli ko, yung barakuda. So, bibilangin lang natin ha. 1, bininta ko na kasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 860, 870, 880, 9. Okay? 900, tapos may hindi pa dito nakasama na 1 kilo, which is 100 pesos. So 1,000 na lahat. Tapos nagbili ako ng gasoline na 60 pesos. Yun yung ating gastos or expenses, no? So 70 pesos. So 1,070 pesos yung aking bayad, no, ng isda. So hindi na masama dahil kahit papano ay nabigyan tayo ng blessing, no? Thanks very much, no, sa poong may kapalad sa pag-iingat sa atin. Ayan yung kinita natin today, no? So sana tuloy-tuloy yung blessing natin. At yung dalawang kasama ko kanina na si Dudes Dodoy at saka si Dudes bagong membro na si Fred from France, binigay ko na lang yung coral trout at saka yung harlequin swiftleets, oriental swiftleets sa kanila for free kasi wala silang nahuli, para mabigyan din naman nila yung kanilang sarili para sa pagod nila. So salamat po sa pagpanood ng aking YouTube channel at sana po ay huwag po kayong magsasawang mag-like and mag-share ng aking YouTube channel dahil makakatulong po kayo. Dahil ang aking unang isasahod sa aking YouTube channel ay tutulong ko rin po sa ating kapwa sa elementary dito sa amin. So salamat at mag-iwan lang po kayo ng comment sa aking mga videos at ma-shoutout ko po kayo sa aking next videos. Thank you very much, and this is Dudes Pero TV, and once again nagsasabi na keep going lang sa mga pangarap at maaabot mo rin yan.
maging ano ka lang, maging be honest lang and be humble sa lahat ng kung ano man ang naabot mo sa buhay. Thank you very much and bye bye.